So, alam naman po natin na yung ating Panginoong Kristo, no? Base po dito sa binasa natin sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11, na siya po ay tinempt, no? Anong Tagalog ng temptation? Tinukso, no? So nakita natin ang sabi, tinukso siya ng dyablo. Ngayon mga kapatid, ano nga itong temptation? Kung titingnan po natin originally, dalawang ibig sabihin itong temptation sa Bible. Yung una po mga kapatid, ito yung temptation na ang pwedeng gumawa po nito ay walang iba kundi yung dyablo o kaya man si Satanas. Kasi meron po sa New Testament na kapag sinabing temptation, ito ay pumapatungkol sa test, sa trial, o sa mismong temptation. So yan po yung sample natin sa binasa po natin kanina, no? Nung Jesus was led by the Spirit into wilderness to be tempted by the devil. So usually, kapag patungkol sa kasamaan na temptation, of course, sa devil yan. Pero meron tayong tinatawag pa na isang temptation na ang Diyos ang gumagawa po nito. So, ibig sabihin yan, to try or to test your faith. May ganong klaseng temptation na itetest ka ng Panginoon. Halimbawa, sa Old Testament, nung si Abraham, no, nung yung kanyang anak, si Isaac po, di ba, iaalay. So, yun po ay isang test. So, kung titignan nyo po sa ibang translation, temptation ang ginamit, pero hindi ibig sabihin nun ay masama. Kaya hindi po lahat ng temptation na mababasa nyo sa Bible ay masama. No? O kaya man ito ay patungkol kay Satanas. Madalas ganun po. Pag syempre patungkol yan sa kasalanan, kay Satanas po yun. Pero kung itetest ka sa pamamagitan ng yung pananampalataya, galing po yun sa Diyos. Yung mga trials, no? Kahit si Job, naranasan nyo po yung mga trials and temptation. So yun po ay inalaw ng Diyos na maranasan ng isang mananampalataya o ng isang lingkod niya po. Para matest kung gaano nga kataas ang kanyang pananampalataya. Ngayon po, kung titingnan natin yung konteksto nitong binasa po natin na verse na ito, makikita po natin, bago nangyari itong temptation ni Jesus sa wilderness, ang unang nangyari, kung babasahin niyo po yung chapter 3, ito po yung si Jesus ay binautismuhan. Binautismuhan po siya doon sa Ilog Jordan. So ibig sabihin po, binautismuhan yung ating Panginoong Kristo, and after nun, verse 4, ang sabi, the Spirit of God led him to saan? Sa wilderness. Ano napansin nyo? Yung nagdala sa Panginoong Kristo sa wilderness o doon sa temptation, sa trial, ay ano? Spirito. So dito natin makikita na hindi sa lahat ng pagkakataon, kapag dumadaan ka sa trials or temptation, sisisihin mo agad si Satanas. Ganun agad tayo pag nawalan ng kuryente. Ay, nawalan ng kuryente, gawa ng kaaway. O kaya man, habang papunta ka ng church, napalatan ka ng gulong. Ay, gawa na naman ng kaaway, si Satanas talaga. Lahat na lang sinisiki Satanas. Di ba ganun tayo kapag hindi magagandang nangyayari sa buhay natin, automatic, ang sinisisi agad natin, si Satanas. Pero dito, makikita po natin, ang sabi, di ba, sa unang verse, verse 1, nilid daw ng banal na spirito si Jesus doon sa wilderness. Ibig sabihin, led by the Spirit. Inalaw ng Diyos na maranasan ng Diyos yung trial. Kasi pag sinabi pong wilderness sa Bible, ito po ay pumapatungkol sa paghihirap or testing. Kaya nga kung babasahin nyo sa Old Testament, no, yung mga Israelita, saan po sila nag-wander? Sa wilderness, sa ilang. Pagpapakita po yun na sila ay tinest ng Diyos doon. Pero ang tagal ng testing doon, 40 years. Si Jesus naman dito, wilderness din, pero 40 days and 40 nights yung kanyang trial. Yung temptation, ibig sabihin, naranasan po ni Jesus na magutom. No, sa part po na ito. So dito po natin makikita, not every struggle is from the enemy. Kaya nga 'di ba, nung mga nakaraan tinalakay po natin yung brokenness, no? Yung brokenness. Ibig sabihin po, hindi porket dumadaan ka sa brokenness, ibig sabihin nun ay nagkasala ka o gawa na 'yun ng kaaway. Minsan inaalaw po ng Diyos 'yan para mas makita po natin yung kaluwalhatian ng Panginoon. Or yun nga, tinetest yung faith po natin ng Panginoon. So sometimes ginagamit po ng Diyos yung temptation para mas mag-strengthen yung ating mga spiritual na buhay. So dito po natin makikita na itong temptation ni Jesus, involved po dito ang Holy Spirit. Involved si Jesus at involved po dito si Satan. So inalaw po ng Diyos yon. Ngayon, ganun po sa buhay din natin. Kung ikaw ay naging Kristiyano, kapag may nangyari maganda sa iyo spiritually, expect mo na may kasunod po yan na sabihin na natin ililid ka ng Diyos o iaalaw ng Diyos na maranasan nyo yung trials and temptations. Nasubukan nyo na po ba yun nung nanampalataya kayo sa Panginoong Kristo? Parang, Lord, ba't ganito yung nangyari? Nanampalataya ako sa iyo, ba't parang hindi naging maganda buhay ko?
Ba't parang nararanasan ko yung mga ganito? Nung hindi naman ako mananampalataya, hindi ko naman nararanasan to. Pero simula nung nanampalataya ako sa iyo, bakit parang yung buhay ko, nakaranas na ako ng mga hindi magaganda? Why? Kasi mga kapatid, ganun po talaga ang pattern. Kung titingnan niyo po yung pattern, pag may magandang nangyari sa buhay mo, si Satan, sisirain niya yan. Gustong sirain ni Satan yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. May magandang plano, syempre, alam naman natin yung plano ng Diyos sa ating Panginoong Sokristo, mamatay po siya doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Yun yung plano at matagal na po yun. Yun yung calling ng ating Panginoon. Napakaganda kasi sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Sokristo, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Wala po kayo ngayon dyan sa kinaupuan nyo. Wala po kayo dyan. Hindi kayo nakakanood ngayon ng service natin na to kung hindi naman ang ating Panginoong Sokristo sa krus ng Kalbaryo. So, kung na-stop doon sa temptation pa lang, kasi alam ni Satan, ganun yung mangyayari kay Jesus Mamamatay siya para sa ating mga kasalanan. So, gusto niyang stop yun. Ang ganda ng plano ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng Panginoon. So, ang gusto ni Satan, masira po yun. Now, kapag dumadaan kayo sa temptation, ito lang din po sasabihin ko sa inyo. Ibig sabihin yan, maganda yung plano ng Diyos sa buhay nyo. Gustong sirain ni Satan yan. Kaya kung dumadaan kayo ngayon sa trial, testing, and temptation, at nilid kayo ng Holy Spirit dyan, wala po tayong magagawa, ang Holy Spirit ang nag-lead sa inyo dyan, sigurado po mga kapatid na kasama po natin yung Diyos. Amen po ba? Huwag kayong matakot kapag kayo ay dumadaan sa trials or temptation. Pag alam nyo yung nag-lead sa inyo dyan ay yung ating Diyos at yung banal na Espiritu, huwag kayong matakot kasama nyo yung Diyos. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Kasi ang nag-lead sa inyo dyan sa trials and temptation ay ang Diyos mismo. Alam niya ang ginagawa niya. Pero kung ikaw yung nag-lead mismo doon sa wilderness, yung sarili mo, yung nilid mo sa wilderness, baka hindi ka makaranas ng mga magagandang bagay dyan. Parang yung mga Israelita. Sila mismo dahil sa kanilang katigasan ng ulo, dahil sa kanilang pagrereklamo, sila mismo yung nag-lead sa wilderness, kaya ayun, tumagal ng 40 years. Instead na 11 or 12 days lang, makakarating na po sila doon sa Promised Land. Pero dahil nilid nila yung sarili nila sa wilderness, sila po yung nag-lead, tignan nyo, tumagal, nagkaroon ng delay. Hindi po nila naranasan yung blessing na dapat ipaparanas agad sa kanila ng Diyos. Yun po yung nagbablock sa blessing. Kapag ikaw mismo, nilid mo yung sarili mo sa wilderness at hindi mo inalaw yung Diyos na mag-lead sa'yo doon tulad ng Panginoong Sokristo, hindi mo mapagtatagumpayan yan. Kapag hinayaan mo yung Diyos na yung mag-lead sa'yo, siya yung mag-lead sa'yo doon sa temptation, expect mo yung katagumpayan. Expect mo yung katagumpayan. Sigurado yung tagumpay po dyan. Pero of course, syempre, kung nasa iyo pa rin yan, ang Diyos, pagtatagumpayin ka, pero nasa iyo pa rin ang huling sagot. Kung ikaw ay susunod sa Kanya or hindi susunod sa Kanya. Kasi ganito, may nangyari rin po temptation sa una pa lang na alam naman natin, inalaw din ng Diyos. Pero sa pagkatapos po ng temptation, instead na mapagtagumpayan po nila yon, sila ay nahulog sa kasalanan. At yun po ay walang iba kundi sina Eva at Adan. Sa una pa lang po, nakita lang natin, di ba? Ang ganda nga ng plano ng Diyos. Ang sabi niya, everything was beautiful. Lahat, ang ganda ng plano ng Diyos. Napansin niyo, pag maganda, gustong sirain ni Satan. Sa una pa lang, Genesis pa lang, ang ganda ng plano ng Diyos. Ang ganda, walang kamatayan, walang sakit, no? As in talagang libre lahat. Masarap no? Puro libre, no? Kaya lang, dahil sa kasalanan, wala na tuloy libre ngayon, no? Ang mahal na ng mga bilihin. Pero yun po yung original plan ng Diyos. Ang ganda. Pero anong ginawa ni Satan? Nasira po. So itong si Eva at Adan, of course, dahil sa kanilang free will, yan na po, dyan na po tayo magkakatalo, no? Pag dumating ang temptation, sa pamamagitan na po ng free will nyo, dalawa lang po yan. It's either mapagtagumpayan nyo yan, o mahulog kayo sa temptation. So, ang nangyari, sa una pa lang, kay Eva at Adan, sila po ay nahulog sa temptation. Alam naman po natin yon. Hindi po nila napagtagumpayan itong temptation na gawa ng kaaway sa pamamagitan ni Satanas. At yung same Satan na nag-tempt kina Eva at Adan ay yun din po yung same na nag-tempt sa ating Panginoong Sokristo doon sa ilang. At ang pinagkaiba po dito ang maganda na pagtagumpayan ng ating Panginoong Sokristo, ito pong temptation na gawa ng kaaway. Ngayon, meron tatlong temptation. Ano po yun? Nakita po natin dito, the temptation of appetite, o yung tinatawag din po natin na lust of flesh. No, sa verse 3 to 4, makikita po natin doon, no? Ang sabi ni Satan, gawin mong tinapay itong mga bato na ito. So, ano ibig sabihin nun? Dito, pinapakita na si Jesus, hindi lang po siya Diyos. Siya rin po ay tao. At kailangan niya rin po ng pagkain. Imagine niyo po, 40 days, 40 nights walang kain.
Kaya nyo po yun? 4 hours nga lang, gutom na agad tayo eh. 40 days and 40 nights pa kaya. So, nakita po natin, ganung katagal, hindi kumain yung Panginoon. At kung hindi, ano mo yon, kung normal kang tao, baka hindi mo kayanin yon, yung 40 days, 40 nights na fasting. Kinaya po ng Panginoong Kristo yun kasi yung katawan niya, batak. Laking karpentero po yan. Sanay po yan sa init. Sanay po yan sa mga mabibigat na gawain. Kaya nakaya niya po yung 40 days and 40 nights na walang kain. Pero syempre, dahil tao rin po siya, bukod sa pagiging Diyos, nakaranas din po siya ng gutom. So dito po natin makikita, no, tinempt ni Satan si Jesus kasi alam niya yung kahinaan. May kahinaan eh. Yung flesh, gutom. Si Satan ganun po yun. Aatakihin kayo ni Satan kapag alam niya na mahina kayo, hindi lang sa flesh, sa kung ano man pong pwedeng nanghihina sa inyo. Alam ni Satan yan. Hindi man nababasa ni Satan yung isip nyo, pero alam niya yung sinasabi at ginagawa nyo. So kapag alam ni Satan na nanghihina ka dyan, expect mo atake siya. Si Jesus, actually pwede namang atakihin ni Satan si Jesus sa mga ika-15 days, ganon, mga 20 days, no, sa 20th day. Pero bakit sa last part ng kanyang, anong tawag dito, doon po sa kanyang tawag doon, yung gutom na gutom po siya, ba't doon dumating si Satan? Uhaw na uhaw siya, doon dumating si Satan. Bakit? Kasi yun na eh, kumbaga hinang-hina na yung Panginoon eh, bilang isang tao. Sa last part po ng kanyang doon pumasok yung kaaway. So dito po mga kapatid, ganun din po sa buhay natin. Saan kayo nanghihina ngayon? Pwedeng sa inyong isipan, emotionally, kung nanghihina kayo emotionally, hindi lang po physical. Nanghihina kayo physically, nanghihina po kayo lalo na spiritually. Kapag nakita po ni Satan, yung panghihina na yan, expect nyo po palapit ng palapit sa inyo si Satan. At meron po siyang matinding pag-atake. Kumbaga, sabi nga, di ba si Satan, para siyang leon na aali-aligid lang sa paligid. Nandiyan lang po yan, inaabangan lamang na manghina po kayo. At kapag nakita niya na ito na yung perfect timing, kung may perfect timing para sa Panginoon, may perfect timing din para kay Satan. Alam niya po yan. Diyan kanya aatakihin. Kaya dapat maging handa po tayo. So, dun po sa wilderness, nakita po natin dito, mainit, halos walang kain yung ating Panginoong Kristo, as in talagang sobrang hina. So, dyan po papasok yung temptation. At ngayon, balikan po natin yung yung una pa lang sa Genesis. Nung nilikha ng Diyos ang lahat, sina Eva at Adan, ganun din po ang ginawa ni Satan. Same tactic din. Yung, naman, pagkain na naman. Si Satan doon sa wilderness, anong ginamit niya para matempt si Jesus? Pagkain. Balik tayo sa Genesis. Anong ginamit na naman ni Satan? Pagkain na naman. Ito, hindi dahil gutom sina Eva at Adan. Actually, busog sila. Busog po sila nung time na yon, hindi katulad ng Panginoon. Imagine niyo, busog na nga yun, na-tempt pa rin. So, hindi po ito patungkol na doon sa kung busog ka ba o hindi. Nakita po natin dito, dahil po yun sa choice ng tao. Kahit gutom ka o busog ka man, kung hindi ka susunod sa kalooban ng Diyos, wala rin, mahuhulog ka rin sa temptation. Ganun po sina Eva at Adan. Nahulog po sila sa temptation. Kasi nga po, nakita natin na nalayo sila sa Diyos eh. Nawala yung focus nila sa Diyos. Yun po yung kakulangan nila. Hindi po sa pagkain. Kung pagkain lang, sagana sila eh. Si Jesus sa wilderness, actually, gutom. Pero napagtagumpayan. Sina Eva at Adan, busog, pero hindi napagtagumpayan. Nakita niyo po yung di ba? So hindi po yun nakabase doon sa kung busog ka o hindi. Nakabase yan kung malapit ka ba o nakafocus ka ba sa Diyos. So ang gusto po natin makita dito, kung gusto mo mapagtagumpayan, yung gawa ng kaaway o yung temptation, dapat nakafocus ka sa Panginoon. Nakafocus ka sa Diyos. Sina Eva at Adan, hindi po nagawa yun. Nawala yung focus nila sa Diyos eh. Na-focus sila sa mundo. Na-focus sila doon sa sa sarap. Doon sa tingin nila, wow, masasatisfy ako dito. Yan po yung lust of the flesh. No? Yung masasatisfy yung laman mo. Yung masasatisfy yung appetite mo. So hindi po pagkain, basta yung laman po natin, ano ba yung nakakapag-satisfy sa laman natin? Na hindi kalooban ng Diyos. Pwedeng pumasok po si Satan dyan para po tayo ay itempt. Ano ba yung gustong-gusto natin? Saan ba tayo nasasarapan? Bukod sa pagkain na involve yung ating flesh. Sigurado po mga kapatid, alam ni Satan yan. Aatakihin ka niya kapag nakita niya
na mahina ka sa part na yan. Number 2, yung temptation of presumption. So ang sabi, throw yourself down. Magpatihulog ka. No? Nasa mataas silang lugar, ang sabi, tumalon ka dyan. Ang sabi, liligtas ka naman daw ng mga anghel. So dito natin makikita, si Satan, nagbabasa ng Bible kasi nag-quote po siya sa Bible eh. So kung nagbabasa ka ng Bible, wala kang mapagmamalaki kay Satan kasi siya nagbabasa rin ng Bible. Kinote niya nga si Jesus eh. Verse po yun eh. No? Yung kinote ni Satan na scripture, mababasa niyo po yun sa Psalm chapter 91. So dito natin makikita na hindi lahat ng mga binabasa mo sa Bible o hindi lahat ng mga nag-share ng gospel, tama na. Amen po ba? Kasi nga si Satan mismo nag-quote siya ng Bible verse. So kung di mo alam yung salita ng Diyos, wala kang idea sa salita ng Diyos, hindi mo pinag-aaralan yung salita ng Diyos, hindi ka nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, madali kang matetempt. Si Jesus, alam na alam niya yung word eh. Kaya nga every time na sinasabi niya, di ba kay Satan, kapag meron siyang ginagawang temptation kay Jesus, ang sabi niya, it is written, sapagkat nasusulat. Alam ni Jesus, yung Biblia. Hindi yung kung ano lang yung nakasulat. Si Satan, alam yung nakasulat. Ang pinagkaiba, si Jesus, naiintindihan niya yung nakasulat at sinusunod niya yung nakasulat. So yun po, doon natin makikita o doon natin mas malalaman kung sino nga ba talaga yung false teacher. No? Hindi doon sa sinasabi niyang doktrina o doon sa sinasabi niya na Bible verse. Kasi lahat pwede magsalita ng Bible verse sa totoo lang, kahit nga si Satan. So saan natin makikita? Sa gawa, sa bunga. Kung nagbabasa ka ng Bible, dapat nakikita sa'yo yung bunga. Dapat nakikita sa'yo na ginagawa mo o sinusunod mo kung ano yung sinasabi ng Biblia. At yun ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Hindi lang po knowledge. Hindi lang po knowledge. Kung talagang ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, dapat ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Hindi ka lang basta nagbabasa ng Biblia. So, tandaan po natin to, no? Kapag si Satan umaatake po sa atin, ano magiging po natin dito panlaban? Salita ng Diyos. Dahil si Jesus, yun mismo yung ginamit niya, salita ng Diyos. Ang problema, nagbabasa ka ba ng Biblia? Alam mo ba kung ano yung nasa Biblia? Kung hindi mo talaga alam kung ano yung nasa Biblia, sigurado, malaki yung chance na yes, matatam ka ni Satan at malaki yung chance na pwede kang mahulog sa kasalanan. Kasi nawala nga yung focus mo eh. Kung wala yung focus mo sa Biblia, sa salita ng Diyos, nakafocus ka sa mundo na ito, malaki po yung chance na kayo ay mahulog sa pagkakasala. Number 3, yung temptation of authority. Sa verse 8 to verse 10, ang sabi, all this I will give you. Napansin nyo? Si Satan, ang sabi niya, ibibigay ko sa iyo lahat ng to. Bakit parang baliktad? Dapat di ba si Jesus ang magbibigay? Bakit si Satan ang sabing ibibigay ko? Si Jesus pa yung sinabihan niya na, nakikita mo lahat ng yan, yung mga kaharian na yan, no, yung mga karangyaan na yan. Kung ikaw ay sasamba sa akin, ibibigay ko yan lahat sa iyo. Dito natin makikita na hindi lahat ng blessing, hindi lahat ng mga material na bagay ay galing sa Diyos. No? Meron tayong tinatawag na mga fake blessings na galing sa kaaway. No, hindi po lahat galing. Kasi itong si Satan, kaya niya po talagang ibigay yung mga material na bagay na yan, kahit pera, kahit kasikatan, kahit kapangyarihan, kayamanan, kaya niyang ibigay sa inyo po yun. Kung susunod kayo sa Kanya. Kung kayo po ay sasamba sa Kanya. In-offer niya kay Jesus eh. So yung same offer na yon, iba-iba po yung offer na ibibigay sa atin ng kaaway. Napansin nyo, si Satan nag-o-offer palagi. Sa Garden of Eden, anong in-offer niya? Ang sabi, ito yung prutas. Kainin nyo to at kayo ay magiging parang Diyos. So lahat ng offer ni Satan, tandaan nyo po, fake yan. Fake po yun. Hindi po totoo yan. Kaya kapag inoferan kayo ni Satan, sasabihin niya, masarap to, maganda to, okay to, tama to, kahit mali naman, huwag nyo pong kakagatin. Huwag nyo pong kakagatin. Hindi lahat ng masarap, hindi lahat ng maganda, hindi lahat ng parang okay sa inyo, ay okay talaga. Kasi okay naman yung offer eh. Kung ako, alimbawa, kayo kay Jesus, nakita nyo, ang taas ng presyo ng gasolina, tapos sasabihin sa inyo Satan, o sige, bibigyan ko kayo ng
lifetime. Uy, lifetime na supply ng gasolina. Basta, susunod ka sa akin, sasamba ka sa akin, ay ikaw, sige nga, pwedeng matempt ka nun eh. O nga, no? Pwede kong gawing negosyo yun. Hindi na ako, alam mo yun? Bukod sa ano ko, kahit saan ako magpunta, mag-travel, pwede kong gawin yun. Inuperang ka ni Satan. Sige lang. O kaya man, magkakaroon ka sa bakuran mo ng oil, supply ng oil. Basta, sumunod ka sa akin. Sa iba, kakagatin yun. Parang ganun yung ginawa kay Jesus eh. Mapapasayo lahat ng yan, yung mga kaharian na yan. Kina Eva at Adan, mas matindi kina Eva at Adan eh. Di ba? Papakain sa kanila, yun na po yung lust of pride. No? Ganun yung gagawin ni Satan eh. Ipapakita niya muna sa'yo, okay to, maganda to, ayos to, magiging ganito ka, pero fake lahat ng yon. Paninira po lahat ng yon. Panloloko po lahat ng yon. Ang tindi, sabi niya, magiging parang Diyos kayo. So, wag po tayong kakagat sa anumang gawa po ng kaaway. Now, tingnan po natin dito, no, yung same enemy and then same strategy. Una, nakita po natin, may dalawang lugar. Itong sina Eva at Adan, sila po ay tinem sa Garden of Eden. And then, si Jesus naman doon sa wilderness. So, pareho rin po, si Satan, yung ahas, at si Satan doon sa wilderness, pareho lang din po yan na nag-tempt kay Jesus at doon po kina Eva at Adan. So dito nakita natin, ang unang tinempo ay si Eva. Of course, sumunod na lang dito si Adan. At ang tinempo doon sa wilderness ay si Jesus. So dito nakita natin sa Garden of Eden, yung word, no, yung salita ng Diyos, question. Pero dito naman po sa wilderness, inatake ni Satan yung word. So kung titignan po natin, hindi po nababago yung atake ng kaaway. Yung strategy ng kaaway. Kung papaano po yung atake niya na ginawa doon po sa Garden of Eden at kung papaano po yung ginawa niyang atake kay Jesus doon sa wilderness, din po yung atake gagawin ni Jesus sa mga bahay niyo, sa mga school niyo, saan man kayo magpunta. Dahil yung pag-atake ng kaaway, hindi po yan nakabase sa lugar. Tingnan nyo kahit saan pwede si Satan. Nasa garden siya, pwede siya doon. Nasa wilderness siya. Yan po yung nagpapakita na si Satan wala pa po sa impyerno. Huwag niyo pong isipin, di ba, sa mga palabas, no, pinapakita doon si Satan nasa impyerno na. Siya yung naghahari-harian doon na may malaking tinidor, no, tas kulay pula na may sungay na may buntot, na pinapahirapan niya yung mga tao doon. Hindi po ganun. Ang reality po ng life, kasi ganyan pinapakita ng media eh, para ano? Para hindi ka maging aware, para hindi ka maghanda, para hindi mo depensahan yung sarili mo. Pinapakita ng mundo, pinapakita ng media na si Satan nasa impyerno na. Pero hindi mo alam, nasa tabi mo na pala. Yun po yung totoo. Nandyan lang yan, si Satan, nasa paligid lamang po natin yan. Marami po siyang mga kampo na nasa paligid po. Nasa mundo pa po yan. Pagdating pa lang ng judgment day, final judgment, doon pa lamang po sila dadalhin sa impyerno. So nandyan po ang kaaway, nasa paligid po natin at handa po siyang umatake. Una pa lang, nandyan na po si Satan. Sa beginning pa lang, sa panahon ng ating Panginoong Sokristo, at ngayon din po sa panahon natin ngayon. Nandyan po si Satan. Ngayon, tingnan po natin yung environment, yung comparison po doon. So, Eden and then wilderness. Doon po sa Eden, perfecto ang lahat. No? Perfect environment. Kompleto na yung lahat. Sa wilderness, actually harsh yung environment. Mainit. No? Kung nakapunta na kayo ng disyerto, mainit po talaga doon at talagang hindi po maganda yung lugar ng wilderness. Literally, no? And then, doon po sa Garden of Eden, sabi ko nga sa inyo kanina, sila ay puno, busog. Ibig sabihin, full po sila. Satisfied po sila. Pero si Jesus, gutom. Hungry. So dito nakita natin sa Garden of Eden, bagamat nauna po si Eva na itempt, pero may companion po siya, may kasama siya si Adan. Pero nakita po natin dito si Jesus ay alone. Ngayon mga kapatid, sa temptation, lagi niyo po tatandaan, sabi ko nga sa inyo kanina, sino unang tinempt? Si Eva. Bakit? Nag-iisa siya. Sa wilderness, iisa rin. Mag-isa si Jesus. Pansinin niyo po lahat ng temptation. Lagi pong mag-isa ang tao. And then doon pumapasok si Satanas. Si David, di ba? Nasa bubong siya.
tinempt siya ni Satan. May kasama po ba siya doon? Wala. So ganoon din po si Satan. Kapag nag-iisa kayo sa bahay, kapag nag-iisa kayo sa dorm, kapag nag-iisa kayo sa isang lugar, malaki po ang tsansa na pumasok si Satanas sa buhay nyo. Dahil ang gusto niya, nag-iisa kayo. Kaya mahalaga po ang fellowship eh. Hindi pwede sasabihin mo mag-isa ka lang, okay na yon. Kayo na lang ng Diyos. Wala kang mentor. Sasabihin mo sa Diyos, sasabihin mo na wala kang ka-fellowship. No? Sabi mo, okay naman yun. Maganda maging spiritual. Sasabihin mo, Lord, no? Okay, kumbaga, makikipag-communicate ka sa Panginoon, no? Magdi-devotion ka. Walang masama po doon. Pero, kaya nga po meron tayong tinatawag na church. Kasi po, pag tayo ay sama-sama, wala pong magagawa ang kaaway. Kasi ang sabi, di ba, ang church, ang sabi, we are the church. Tayo, tao ang church, hindi po yung church building. Tayo po ay church. And sabi, and the gates of Hades, or Hades, and the gates of hell shall not prevail against it. Kaya kung magkakasama po tayo as a church, wala pong magagawa ang kaaway. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya wag niyo pong i-skip ang Sunday service, wag niyo pong i-skip yung mga ganitong klaseng gawain, wag niyo pong i-skip yung mga youth service, o ano man po mga service na magkakasama ang mga mananampalataya. Dahil dun po mga kapatid, sa pamamagitan po nun, mas napapagtagumpayan po natin yung gawa ng kaaway. Ngayon, kung mag-isa ka, depende po yun. Kung malakas ang pananampalataya mo, matatag ka, ay mapapagtagumpayan mo yan. Si Jesus nga mag-isa umatake pa rin si Satan. Ang nangyari, napagtagumpayan niya. Ayan, tanong kayo, kaya niyo mapagtagumpayan kung solo kayo? Tingnan mo yung katabi mo, tansyahin mo. Kaya niyo bang mapagtagumpayan yung temptation? Sa mukha niya pa lang. So, yun nga, syempre nakabase po yun, hindi sa anong natapos natin, di ba? Hindi yan nakabase kung anong situation natin, kung anong nakaraan natin, kung gaano katindi yung spiritual na buhay natin, kung mataas ba yan, kung perfecto ba tayo. Nakabase po yan sa pagsunod natin sa Panginoon. At hindi po yan nakabase, mga kapatid, doon po sa lugar. Kasi Adam fell doon po sa perfect place. But Jesus won doon po sa broken place. So pwede ka pala magtagumpay sa situation o sa lugar na kahit na broken. Hindi lang pala sa mga magagandang lugar o halos perfectong lugar. Bakit? Sabi nga natin, ang tagumpay, hindi po yan nakabase sa mga nakapaligid sa'yo. Hindi yan nakabase sa sitwasyon na meron ka. Nakabase po yan sa ating Panginoong Kristo. Amen po ba? So, yung strategy ni Jesus, tingnan po natin dito. Tingnan niyo po yung pattern, no? Every response of Jesus begins with it is written. Kung umatake sa inyo si Satan ngayon, masasabi niyo ba it is written? Yabang mo po Come on, Satan, lapit ka dito. Alam ko, ginawa ni Jesus, sabi niya nga, it is written. Lumapit sa iyo si Satan. Satan! Tinempt ka ni Satan, no? May ginawa sa iyo si Satan. Tapos sinabi mo, Satan, it is written. Oh, naks. Yabang. Nasabi sa'yo ni Satan, sige, ano yung nakasulat, bre? Basta it is written. Ano nga nakasulat? Patay tayo dyan. Di ba? Jesus wept. Yun, hindi lang pala alam. So, yun nga, hindi lang yung basta alam mo kung ano nakasulat. Iniintindi mo at sinusunod mo kung ano yung nakasulat. Yun po yung pinakamahalaga. At yun po yung naging pattern ni Jesus. At tapasin nyo, lahat po ng kinokot niya galing po sa Deuteronomy, no? Sa Book of Law. Ito po ay Book of Law. Ibig sabihin, ito yung mga sinusunod mo. Sinusunod ng mga Hudyo nung panahon na yon. So wala pa kasi silang Bible nun Hindi pa nga nasusulat yung Gospel. Wala pa po yung New Testament nung time na yon. Ang binabasa po nila nun, na scripture, ay yung law. Yung Pentateuch, kasama po doon yung Deuteronomy. So ang binabanggit ni Jesus na word, na it is written, na susulat, ay yung Old Testament law. Ngayon, hindi lang Old Testament binabasa natin, may New Testament na. Ang dami na natin pwedeng pangatake kay Satan. Kasi dati wala pang New Testament Ang dami na po natin pwedeng ibato kay Satan na salita ng Diyos. Kaya lang ang problema, hindi natin naiintindihan yung binabasa natin. O hindi nga nagbabasa ng Biblia. Paano mo mapapagtagumpayan yung gawa ng kaaway kung ganun po yung natin, di tayo nagbabasa ng Biblia at di tayo nag-aaral ng Biblia. Now, the result, dahil po dun sa it is written na yan ng ating Panginoong Kristo, nakita po natin dito,
na yung temptation, hindi po ito pang matagalan. Nakita po natin dito, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, nirebuke niya itong kaaway. Yun po pala isang gagawin din natin. Kung ginagawa po natin yung it is written, naiintindihan po natin kung ano yung nakasulat sa Biblia, dapat marunong din po tayo mag-rebuke ng kaaway. Amen po ba? Kaya niyong i-rebuke ang gawa ng kaaway. Si Jesus, ginawa niya, nirebuke niya si Satan. Lumayas ka, Satan! May authority po tayong palayasin ng kaaway. Amen po ba? Sa pangalan ng ating Panginoon. At yon ang hindi nagawa nila Eva at Adan. Ang nangyari po dito, sina Eva at Adan, dahil po dun sa hindi nila pagsunod sa Diyos Ama, sino ang napatalsik, napalayas sa Garden of Eden? Si Eva at Adan. Pero, si Jesus, nung napagtagumpayan niya po, itong temptation, nagawa po ng kaaway sa kanya, baliktad. Ang napatalsik, ang napalaya, sino? Si Satan. Huwag po nating hayaan na tayo po yung mapalayas o mapatalsik. Tayo mismo yung magpatalsik doon sa kaaway. Kasi the moment po nung time na nahulog sa kasalanan, itong sina Eva at Adan, itong mundo po na ito, alam niyo kung sino na nag-rule? Si Satan na po. Kaya nga meron siyang authority na sabihin lahat ng mga nakikita niyong bagay na yan dito, nakaharian na yan, mapapasayo kasi ang may-ari. Ang sabi nga po sa Bible, Satan is the God of this world. Hindi po God na God, yung small g, God. Siya na po yung nagmamay-ari ng mundo na ito, kaya gantong kabulok yung mundo, punong-puno ng digmaan, kaguluhan, punong-puno ng mga hindi magaganda nangyayari, climate change. Bakit? Kasi kung ang Diyos ang may nagmamay-ari nito, hindi mangyayari yan. Pero dahil tingnan niyo yung kabulukan ng mundo ngayon, punong-puno ng korupsyon, punong-puno po ng kaguluhan, ng kasamaan, sinong nasa likod niyan? Of course, si Satan. Hindi ganyan ang plano ng Diyos. Kaya napunta kay Satan yung power na yun na mag-rule sa mundo na ito. Dahil nga sa ginawa ng tao. So anong nangyari? Napatalsik ang tao. Si Satan ang nag-rule. Pero mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Panginoong Sokristo, kahit ganong makapangyarihan itong si Satanas, kapag nasa atin po yung ating Panginoong Sokristo, kaya po nating palayasin ng kaaway. Amen po ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Mapagtatagumpayan po natin anumang gawa ng kaaway. Malakas po ang kaaway. Malakas po si Satan. Gano'n siyang kalakas? Si Satan, dati po siyang anghel. Siya po si Lucifer. At alam nyo ba, ang anghel, kaya po niyang pumaslang ng 100,000 tao sa isang anghel lang. Ganun pong kalakas ang anghel. May nangyari pong ganun sa Old Testament. Isang anghel lang, napatumba niya lahat ng army. Libo-libong army. Isang bagsakan lang. So may kapangyarihan sila. And tanong, may kapangyarihan ba tayo? Ganun. Kaya niyo yun? Kasi kung may ganun kapangyarihan lang tayo, tapos na yung gera. Lakas natin. Ganun kalakas ang anghel. Nakakapunta sila kung saan. Tingnan nyo, nasa wilderness sila. Nakapag-teleport, napunta doon sa taas ng templo. May kapangyarihan yung mga yan. Magagaling po ang mga anghel. Kasi anghel sila dati. Hindi naman po nawala yung kapangyarihan nila nung binagsak sila ng Diyos dito. Nandun pa rin yung kapangyarihan. Yun nga lang, ginagamit nila sa kasamaan. Kung titingnan po natin sa technical na labanan, no match po tayo dun. Wala kayong laban, wala tayong laban. Kapangyarihan pa lang ng mga fallen angels na yan. Baka nga tignan pa lang kayo yan. Kaya nga tignan nyo, kapag may mga nagpapakitang anghel sa mga tao sa Old Testament and New Testament, nanginginig sila sa takot. Takot na takot sila, hindi dahil sa itsura, kundi dahil dun sa presensya at lakas nila. Ganun pong katindi yung anghel, na kahit na makita mo lang siya, maramdaman mo siya, sobrang talagang punong-puno ka ng takot. Kasi nga, malakas sila, may magagawa sila. Ganun din si Satan. So, kung ikaw lang, wala kang magagawa sa kaaway. Hindi mo mapagtatagumpayan yung kaaway kasi may kapangyarihan yan. Malakas yan. Pero, thank God, buti na lang, meron po tayong banal na spirito sa ating mga katawan. At yung ating Panginoong Sokristo, tinanggap po natin siya. Sa pamamagitan po nun, kahit ganong kalakas yung mga kaaway na yan, mas malakas po tayo. No? At tagumpay po tayo dahil sa ating Panginoong Sokristo. Yun po yung maganda po doon, mga kapatid. No? So, ibig sabihin yan, ang pinakamaganda dito, manatili ka sa salita ng Diyos. Manatili ka sa leading ng Holy Spirit. Kung anong pinapasabi ng banal na Espiritu, sundin mo lang. Dahil dun pa lang, mga kapatid, pag sinunod mo yon, kahit hindi pa po natatapos ang laban, tagumpay ka na. Kaya nga sinasabi natin, we are more than conqueror.
Hindi mo kailangan hintayin na matapos yung laban para malaman mo kung sino yung tagumpay. Kahit nasa kalagitnaan ka ng laban, kahit minsan nadadapa ka sa laban, kahit minsan bumabagsak ka sa laban, alam mo sa sarili mo, tagumpay ka. Na hindi mo na kailangan hintayin matapos yung laban para i-declare kung sinong panalo. Kasi kapag nakikristo ka na, simula pa lang ng laban, gitna pa lang ng laban, at sa tapos ng laban, sa katapusan ng laban, tagumpay ka na. Kung nakikristo ka. Yun po yung kahalagahan po nun. Kung ikaw ay kung nananahan sa'yo yung banal na spirito. Kasi imagine niyo po, sinasabi nga natin, di ba kanina, malakas ang mga anghel. Pero mas malakas yung Diyos natin. Dahil yung mga anghel, nilikha lang ng Diyos. Kasi nga tingnan niyo po, di ba, yung mga nakikita natin sa mga palabas, ang magkaaway, magkalaban yung Diyos tsaka si Satan. Actually, mali po yun eh. Hindi dapat magkaaway ang Diyos at tsaka yung si Satan eh. Kasi ang Diyos siya, si Satan, nilikha lang yan. No match yan. Walang kwenta yan. Actually, pitik lang, tignan lang, tapos na yung kaaway na eh. Kaya hindi mo pwedeng ipag-match ang Diyos at itong si Satan. Dahil ang Diyos, itong si Satan, nilikha lang ng Diyos. Kanino dapat tayo imamatch? Kanino dapat imamatch itong si Satan? Sa mga anghel din, kay Gabriel, kay Michael. Yan yung kamatch ni Lucifer. Sila yung talaga maglalaban, hindi yung Diyos. Ang problema, inaatake tayo ng kaaway. Wala nga tayong kapangyarihan tulad ng nila Michael. Tulad ng mga anghel nila Gabriel. Wala. Ano bang meron tayo? Ito nga si Satan may pera. Maraming pera yan. Tayo. Sakto lang. Tingnan nyo, kaya niya nga ibigay yung mga bagay-bagay na yan kay Jesus eh. Maraming pera si Satan. Mayaman si Satan. Makapangyarihan si Satan. Pero tayo, anong meron tayo? Meron tayong banal na spirito. Amen po ba? Nananahan po yan sa ating mga puso. Ito yung maganda doon. Ang sabi, the same power that raised Jesus from the dead, yung bumuhay, yung kapangyarihan po na yun, na bumuhay kay Jesus, imagine niyo po, bumuhay sa patay, at kay Jesus mismo, yung kapangyarihan na yun, nananahan sa inyo. O sino ay mas malakas? Sino ay mas malakas? Tayo. Wala pong kalaban-laban ng kaaway sa atin. Dahil yung Diyos mismo, templo po tayo ng banal na spirito. May nananahan po yung Diyos mismo sa ating mga katawan. Kaya, wala ka dapat ikatakot. Wala ka dapat ikatakot sa anumang gawa ng kaaway. Hindi ka dapat matakot. Kasi kung alam mo, nananahan sa'yo yung banal na spirito, alam mo na yung Diyos nananahan sa'yo, Diyos na po yan. Ang Diyos dati, nananahan po siya sa templo eh. Literal na templo na gawa ng kamay ng tao. Ngayon, ang Diyos, dahil kay Kristo, pinili niya na po na manahan na sa katawan mismo ng tao. Sa atin na po yun, mga Kristiyano, na nananampalataya sa ating Panginoong Kristo. So, ibig sabihin po niyan, mga kapatid, may katagumpayan po kapag tayo ay sumusunod sa kalooban po ng Diyos. Kahit anong klaseng temptation yan, trials, o trouble sa buhay po natin yan. Huwag po tayong mag-alala dahil merong kapangyarihan na nananahan po sa atin. At panghawakan po natin yun. Panghawakan po natin yon every time na lumalabas tayo ng bahay, saan man po tayo magpunta, ano man pong gawin natin, ano man pong pinagdadaanan po natin, lagi nating isipin, tagumpay ako kasi merong Kristo at meron pong banal na spirito na nananahan sa aking katawan. Now, tingnan po natin dito yung consequence. No, dito po tayo magtatapos, yung consequence of falling into temptation. Of course, kapag ikaw, ito po, no, para sa lahat po ito, kapag ikaw ay nahulog sa temptation, of course, ito po ay meron tinatawag na spiritual guilt. Ang nangyayari niyan, nagkakaroon ka ng hiya. Nagkakaroon ka ng guilt, nagiging guilty ka. So, ibig sabihin nun, minsan kapag nagkaroon ng temptation, instead na mapalapit ka sa Diyos, napapalayo ka sa Diyos. Kasi meron kang guilt eh. Alam niyo yun, naranasan niyo na ba minsan na parang hirap kayong maglingkod sa Panginoon, hirap kayong humawak ng mga instrumento, o hirap kayong pumasok sa church kasi nakagawa kayo ng kasalanan. Di ba ang pakiramdam natin, Lord, masusunog yata ako pag pumasok ako ng church, o kaya man tatanggapin pa ba ako ni Lord. Kapag nararamdaman niyo po yun, ibig sabihin, consequence po yun ng pagkahulog niyo sa kasalanan. Kasi nagkaroon na kayo ng guilt eh. Pag naramdaman niyo po yung guiltiness na yun, natingin niyo, sabi niyo, parang, Lord, hindi na kita maramdaman. Lord, parang galit ka ba sa akin? Diba? Parang ang hirap ng pakiramdam na gano'n na parang inisip mo galit yung Diyos sa'yo. Separation po ang tawag doon. Nasa-separate po tayo sa kalwalatian ng Panginoon. Kapag nahulog ka sa kasalanan, parang sina Eva at Adan. Kasama nila yung Diyos. Nakakausap nila yung Diyos. Pero dahil sa kasalanan, nahulog sila sa temptation, nalayo sila sa Diyos. Merong separation na nangyayari.
Meron din tayong tinatawag na loss of blessing and favor. Yan po sinasabi ko po sa inyo. Ito yung pumipigil sa mga favor and blessing na dapat ibibigay sa atin ng Diyos. Sabi nga natin nung una, ang ganda ng plano ng Diyos kina Eva at Adan. Napakaganda ng plano ng Diyos. Perpekto lahat. Pero dahil nga nahulog sila sa kasalanan, nasira ang lahat ng yon. At naniniwala po ako mga kapatid, maganda yung plano ng Diyos sa buhay nyo. Sabi mo sa katabi mo, maganda yung plano ng Diyos sa buhay mo. Sigurado po yan, hindi pwedeng hindi. Kahit sino ka pa, basta mananampalataya ka. Napakaganda ng future na naghihintay para sa'yo. Napakaganda ng plano ng Diyos. Pero, kung mahuhulog ka sa kasalanan, yan yung sisira doon. Yan yung sisira sa'yo. Yan po yung magiging consequence. Kaya, mahirap po yung ganun eh. Ang hirap kaya ng nang nagkasala ka o meron kang temptation, nahulog ka sa temptation, ang hirap humarap minsan sa kapwa mo mananampalataya. Ang hirap humarap minsan sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga pastor mo. Kasi meron kang tinatago eh. Kasi kapag minsan nahulog ka sa temptation at hindi yan lantaran, itatago mo yan eh. Tingnan mo si David. Nahulog siya kay Bathsheba. Nahulog po siya kay Bathsheba. Ngayon, anong ginawa niya? Pilit niyang tinago yon. To the point na mas lalong lumaki yung kasalanan niya. 5 sa 10 utos ng Diyos hindi niya nagawa. Dahil doon sa unang kasalanan ginawa niya, pangangalun niya. Nagkasunod-sunod, nagkaroon po na tinatawag tayo na domino effect. So ganun po yung nangyari, nagsinungaling na siya. Kumitil na siya ng buhay ng tao. Na dapat lang naman sa una, yung temptation, yun lang naman talaga. Pangangalun niya lang naman. Bakit? Nagsimula po kayan sa pagtatago ng kasalanan. Ganun po yung automatic na ng mga tao, ng nature ng tao. Pag nakagawa ng kasalanan, pilit itatago. Minsan i-justify pa. Nagkamali na nga minsan, sila pa yung mayabang. Sila pa yung victim. Hindi po ganoon mga kapatid. No? Gawa po yun ng kaaway kapag nangyari po yun sa buhay nyo. Spiritual weakness. No? Humihina po yung pananampalataya natin kapag tayo po ay nahulog sa kasalanan. Of course, kasi nga, may may epekto yung gawa ng kaaway sa buhay mo eh. Mapapalayo ka sa Diyos. At dahil nahihiya ka nga kay pastor, nahihiya ka sa kapamana ng palataya mo, hindi ka naatid ng church. Hanggang sa tuluyang ka malayo sa Panginoon. Negative influence on others. Ang nangyayari po dito, minsan may mga nakakatisod. In short, nakakatisod. Alam mo yon yung, sabi nga natin, maganda na nakikita sa ating mga mananampalataya yung gawa. Pero minsan, kung nahulog ka sa kasalanan, yun nga, dahil nakakahiya, may mga tao, lalo kung alam mo, pastor ka, naglilingkod ka, no? May influence ka. Tapos nakita, nahulog ka sa pagkakasala. So may mga tao, may epekto po sa kanila yun. Ay, bakit ganun yung nangyari kay pastor? Bakit ganun yung nangyari kay brother ganito? Akala ko pa naman, naglilingkod siya sa Panginoon. Kapag nakikita ko pa naman siya, nabibless ako. Pero ba't ganun? Ba't ganun yung nangyari sa kanya? So, hindi mo maiiwasan na minsan may mga matisod. Minsan di na yun natin ng church dahil sa'yo. Gusto niyo po ba ng ganun? Kayo nagiging cause ng pagkakatisod ng tao. Yun. Ganun po yung mangyayari kapag kayo ay nahulog sa kasalanan. Regret, no? Of course, regret, emotional consequence. Nagkakaroon ng relational damage. Lalo kung mag-asawa yan, sa mga magkakamag-anak, no? Kapag nagkaroon po ng temptation, nahulog sa kasalanan ng isang lalaki o yung isang babae, ay sigurado magkakaroon ng damage. Magkakaroon po yan ng stress, guilt, shame, at kung ano-ano pa. So marami pong consequence. Sabihin, in short, kapag ikaw ay nahulog sa kasalanan, expect mo na. Ito na expect mo. Sigurado na merong consequence yan. Hindi pwedeng wala. Kaya ito po yung magandang gawin natin. Para maiwasan natin yung kasalanan, bago ka gumawa ng kasalanan, isipin mo agad, may consequence yan. Para matakot ka na agad. Para magkaroon ka na agad ng, teka, napapaisip ka na. Kasi ganun, yun po yung practical na paraan para maiwasan yung temptation. Kasi hindi pwedeng pray ka lang eh. Pwede yon, pero yung isang iisipin mo, bago mo gawin yan, isipin mo agad yung anak mo, isipin mo agad yung asawa mo, isipin mo agad yung testimony mo, isipin mo agad yung buhay mo. At kapag naisip mo na yon, actually, tutulungan ka na Banal na Espiritu para itigil o hindi mo na ituloy yung kung anumang bagay na yon na hindi kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kasi ang Banal na Espiritu ang tutulong sa inyo, not by might, but by the Spirit of God. Yun po yung tutulong sa atin para mapagtagumpayan yung gawa ng kaaway. Kasi kung flesh lang natin, hindi natin kaya. Aminin po natin yan. Kung flesh lamang po natin at hindi natin paiiralan yung spirito natin,
Wala po. Matatalo po tayo. Huwag po natin pairalin yung ating mga laman. Huwag po yung laman lang natin yung pairalin po natin. Pairalin po natin dito yung ating mga espiritu. Yung espiritu po natin. At ganoon po yung ginawa ng Panginoong Kristo. Kaya niya napagtagumpayan yung temptation sa wilderness. Kasi kung pinairal ni Jesus doon yung flesh niya, kakagatin niya yung tinapay na yun eh. Kakagatin niya lahat ng mga offer ni Satan na yun eh. Pero dahil espiritu po yung nanguna, yun po mga kapatid, nakita po natin na pagtagumpayan niya yung gawa ng kaaway. So ano po yung magiging reward naman? No? Ito po yung maganda. Lastly, ano po yung reward of overcoming temptation? Of course, spiritual strength and maturity. Kapag tayo po napagtagumpayan natin yung isang temptation, sigurado po mga kapatid, may reward po yan. May reward po yan, di pwedeng wala. At magmamature po tayo, mag-grow po tayo spiritually tulad ng ating Panginoon. Pagkatapos po nun, after mismo nung temptation niya, nakita po natin, lumawak yung ministry niya. Naging pagpapala po siya sa maraming tao. Nakatulong po siya sa maraming tao at nangyari yung magandang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon. So napansin niyo po, di ba, pagkatapos ng kanyang water baptism, hindi agad hindi po agad nagministeryo eh. Pagkatapos ng water baptism, meron munang trial, meron munang testing. So ganoon din po sa atin mga kapatid, hindi tayo basta-basta sasabak. Minsan may testing muna. Kaya nyo minsan nararanasan yung testing na yan, baka mamaya, pine-prepare kayo ng Diyos. Pine-prepare kayo ng Diyos sa mas maganda niyang igagawin para sa buhay nyo. Para sa mas larger ministry na ipagkakaloob ng Diyos para sa'yo. No? So huwag mo agad isipin na, Lord, ano ba itong nararanasan ko? Hindi, preparation po yan. Parang si Jesus, preparation po yun. Nagutom siya, no? Napagod siya, naranasan niya po yung mga iba't ibang hirap for 40 days and 40 nights. Tinempo siya ng kaaway, pero hindi po ibig sabihin nun, yung ministry niya hindi po naging epektibo. Actually, simula pa lang yun ang ministry niya. Simula pa lang yun ang magandang ministry niya kasi napagtagumpayan niya po yung testing. And then, nagkakaroon po tayo ng closer relationship sa Diyos kapag napagtagumpayan po natin itong temptation. So, alam naman po natin na hindi po madali na mapagtagumpayan po itong temptation na ito. Pero every time na napapagtagumpayan natin yung temptation sa buhay po natin, mas nakikilala natin yung Diyos. Mas nakikita natin na merong kayang gawin yung Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, ang tunay na magbibigay sa atin ng tagumpay sa temptation, hindi tayo, kundi yung Diyos. So every time po na napagtatagumpayan po natin yung temptation, nakikita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Nakikita natin kung ano yung nagagawa ng Diyos. At mas nakikilala po natin yung ating Diyos. And then increase authority and influence. So nakita po natin dito, no, mas lumalakas din po yung ating authority. Lalo na po pag sinabi natin na lumayas ka, Satanas. Eto, tatanungin ko kayo, kapag merong inaalihan ng masamang spirito, kaya niyong palayasin? Halimbawa, meron yung sinasapian, o tatawag pa kayo kay pastor, Pastor, meron ditong sinasapian, puntahan nyo. Alam nyo, kahit kayo, kaya nyo na po yung palayasin. May kapangyarihan kayo eh, may authority kayo eh, yun yung tignan nyo. Hindi, si pastor, okay, nagtuturo yan, pero same tayo ng authority na binigay ng Panginoon para palayasin ng kaaway. Kahit sa bahay nyo, kung may nararamdaman kayo doon, kayo mismo yung mag-rebuke. Hindi po maiwasan yan, minsan may mga bad spirit, may mga nararamdaman po kayong gawa ng kaaway sa bahay nyo, kung nakapasok na yan dyan, palayasin nyo. Palayasin nyo po dahil meron kayong authority. At meron kayong power, of course, para mapagtagumpayan ng kaaway. Eternal reward, of course. Alam po natin pagdating ng Bema Judgment, kapag napagtagumpayan po natin yung mga gawa ng kaaway na yan sa buhay natin, temptation, sigurado po, merong corona na ibibigay sa atin yung Diyos. And then, peace and joy. Ito po yung maganda dun eh. Kapag napagtagumpayan mo yung gawa ng kaaway, meron kang kapayapaan eh. Alam mo yon na, sabi ko nga sa inyo kanina, di ba, pag di nyo napagtagumpayan, di kayo makaharap sa asawa nyo, sa mga anak nyo, sa kapwa nyo mananampalataya, kahit minsan kay pastor o kahit kanino man, kasi nga wala kang peace eh. Parang dahil may tinatago ka, ang hirap kaya ng gano'n. Naranasan nyo na yung meron kayong sekreto? Ano sekreto nyo? Sekreto nga. Di ba? Hindi nyo pwedeng sabihin yung sekreto nyo. Pero pag yung secret nyo, sobrang, alam mo yun, sobrang bigat ng sekreto nyo, ang hirap kayang itago. At kapag may tinatago kayo, ang hirap paging masaya. Naranasan ko yung dati magtago eh. Alam mo yun, pag yung mga MU, ganyan, di ba? Kasi bawal ka nga mag-girlfriend, bawal ka pang mag-boyfriend eh. Siyempre, MU muna, tapos patago. Patagong relasyon. Ang hirap kaya ng patagong relasyon.
Ang hirap po ng ganun, yung titignan mo, meron ba akong kakilala dito? Titignan mo muna. Ang hirap nung, alam mo yun, yung masaya kayo, magkarelasyon kayo, na wala kayong iniisip kung meron bang makakakita sa inyong kung sino man. Ako, ilang beses na ako nahuli ng ilang mga member dito. Pero alam mo yung wala kang joy eh. No, ayaw po natin ng gano'n. Kasi ito, tandaan nyo, sa relationship, kung tinatago nyo yung relationship nyo, ito po yung natutunan ko eh. Kung tinatago nyo yung relationship nyo, kung patago ang relationship nyo, hindi tama yung relationship na yan. Bakit? In the first place, bakit nyo tinatago? Kasi may mali. Hindi mo itatago yung relationship kung tama yan. So yun pa lang, doon mo pa lang nakikita kung patago yung relasyon, ganyan, sa youth ministry, tatandaan nyo, pag patago yung relasyon na yan, mali na yan. Iko-conclude ko na agad, mali yan. Based on my experience. At base rin sa logic. Kasi ba't mo nga itatago kung tama naman? Di ba? So pag tinatago mo yan, may mali. May mali. Pero kung hindi mo tinatago yan, proud ka dyan. Alam mo kasi tama eh. Pwede kayo mag-holding hands din sa balanga kahit walang may makakita, wala akong pake. Kasi tama tong relasyon namin. Kung mali ang relasyon nyo, tinatago mo. Walang joy. Kahit sabihin mo, alam mo yung nagtatago kayo, hindi nyo ma-enjoy yung yung relationship nyo kasi nga patago. Di ba mga kabataan dyan? Huwag nyo itago. No? Paglaban nyo. No? Paglaban nyo yung relationship at kung wala pa, di pa pwede, hintayin nyo. Di ba? Kung nag-aaral pa, hintayin nyo. Huwag magmadali. No, ang temptation lalo sa mga kabataan, medyo syempre, maano po yan, matindi po alam nyo, si Satan, mas matindi rin po ang atake sa mga kabataan. Why? Kasi sabi nga, kayo yung pag-asa ng bayan. Kayo yung pag-asa. Tingnan mo yung mga kabataan, tingnan mo katabi mong kabataan, mukha bang pag-asa ng bayan yan? Alam nyo, si Satan, sisirain niya yan yung ganyang kaisipan. Totoo naman, pag-asa po tayo po yung next generation. Tayo po yung inaasahan na susunod na alam mo yon na gagamitin ng Diyos. Pero sisirain po ng Diyos yan. Kaya dapat mas tindihan po natin yung ating pananampalataya sa Panginoon para mapagtagumpayan po natin anuman po yung temptation ng kaaway para sa atin. Kasi ito po tatandaan nyo. Si Satan, ito po yung tatlong tambayan ni Satan eh. Tatlo. Top 3 na tambayan ni Satan. Tambayan talaga na pinupunta sa kwarto mo. Yan, madalas nandiyan si Satan sa kwarto mo, lalo pag solo ka dyan. No? Pangalawa, sa eskwelahan. Hindi nyo ba napansin? Ito sa pag-aaral ko, sa elementary, sa high school, bakit laging ganon? Sa school lagi may sinasapian. Tapos lagi sinasabi, dati raw yung sementeryo. Tapos ang daming mga, alam mo yon, may sinasabi mga bad spirit sa school. Totoo po yan. Kasi dyan po talaga si Satan tumatambay sa mga school. Para Para sirain yung mga estudyante. Para i-tempt yung mga estudyante. Sirain ang buhay ng mga estudyante. Dyan po talaga nagsisimula yung kalokohan, lalo pag high school. Sa high school, dyan ako natutong mangopya. Hindi naman ako nangongopya dati. Nung high school, dyan ako natutong mag-cutting. Dyan ako magtutong mag-over the bakod. Alam mo yun, dyan po ako natuto na gumawa ng mga kalokohan noon. Manood ng mga malalaswang palabas. Dyan po ako natuto noon, nung high school ako. Bakit? Kasi doon sa school, doon nagkakaroon ng pressure. Doon nagkakaroon ng peer pressure. Doon gumagawa si Satan ng ng temptation. Doon gumagawa ng iba't ibang paraan niya para mahulog yung tao sa kasalanan. So sa school, kaya mag-iingat po. Kaya nga meron tayong tinatawag na campus ministry. Ginagamit po natin yan para maabot natin yung mga kabataan. At tayo mismo bilang mga kabataan, bilang mga nag-aaral, i-guard po natin yung heart natin every time na pumapasok kayo sa school. So mag-iingat po kayo doon. So, of course, ang maganda pa pong reward kapag tayo po ay na-overcome natin yung temptation, lastly is yung testimony and witness to others. Pag napagtagumpayan mo ang isang temptation, mas nagiging kagamit-gamit ka sa Diyos. Mas nagiging mabisa kang witness. O nagkakaroon ka ng magandang testimony na masasabi mo na pagtagumpayan ko yung gawa ng kaaway na ito. Sige nga, kaya mo mag-testimony yung hindi mo na-overcome yung temptation, matetestify mo ba yon? Ay, nahulog ako sa kasalanan. Sana ikaw din. Pwede ba yon? Hindi, no? Maganda, napagtagumpayan ko yung gawa ng kaaway kahit mahirap. Kung nagawa ko yon, magagawa mo rin yun. So yun po, no?
at least nagiging ano po, bilang mga mananampalataya, kahit hindi tayo makapag-share ng gospel pa, kung hindi pa kayo handa doon, kasi may perfect timing naman talaga dyan eh. Ang pinakamagandang gawin po natin, ipakita natin sa mga tao, sa mga nakapaligid sa atin, yung pamumuhay ng Panginoong Kristo. Yung pamumuhay na may kabanalan. Na kahit hindi ka nag-share ng gospel, na kahit hindi ka pa nag-share ng magandang balita or hindi ka pa nag-evangelize, yung buhay mo mismo, magandang patotoo na po yun. Nagiging kagamit-gamit na po yan para madala yung mga tao sa kaharian ng Diyos. Yun po yung maging goal natin, mga kapatid. Minsan kasi iba, nag-share ng gospel pero hindi naman makita sa kanya yung buhay. Hindi makita yung pagsunod sa mga sineser niya. Ang maganda po dito, mga kapatid, pakita muna natin yung buhay natin bilang mga sumusunod sa Panginoong Kristo. Maging magandang patotoo po tayo sa mga kaklase natin, sa mga kaopisina po natin. Dapat kung ano ka kapag Sunday, ganun ka rin kapag Lunes hanggang Saturday. Hindi na babago. Consistent ba? So maging magandang patotoo po tayo at nawa nga po mga kapatid, maging katulad natin yung ating Panginoong Kristo. Yun lang naman po eh. Sa lahat-lahat po ng tinalakay po natin na ito, ang pinaka-goal po, ang end goal natin dito, gayahin mo yung Panginoong Kristo. Gayahin mo kung anong ginawa ng Panginoong Kristo. Dahil kapag ginawa mo kung anong ginawa ng Panginoong Kristo, sigurado yung katagumpayan sa'yo. Kaya mga kapatid, simula po ngayon, i-focus po natin yung ating mga sarili, wag sa social media. Wag po sa mundo na ito. Kasi yung social media, mga kapatid, ginagamit po ni Satan yan para makita niyo yung mundo. Tingnan nyo, mas lumawak na po yung perspective natin sa mundo dahil sa social media. Ginamit po ni Satan talaga yung social media, yung mga smartphone na yan, yung internet, para po matanggal yung focus natin sa Diyos. Unti-unti po yan. Hindi nyo ba napapansin ang dami yung time spend sa social media? Minsan sa pagbabasa ng Bible, wala na. O minsan sa pag-attend ng mga service, mas inuuna nyo po yung social media. Why? Kasi ang nangyayari, si Satan, pinofocus niya po kayo doon sa mundo at inaalis kayo doon sa Word of God. So, ang gawin po natin mga kapatid, i-focus po natin yung ating mga sarili, yung mga puso at isipan natin sa langit. Focus our eyes doon po sa langit, doon po sa ating Panginoong Kristo. Nang sa ganun po, hindi po tayo mahulog sa anumang pong patibong o gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Tulad po ni na Eva at Adan. Muli, maganda po yung plano ng Diyos sa atin. Sundin po natin yung kalooban ng Diyos. At wag po nating hayaan na pumasok sa buhay po natin ang kaaway. So tayo pong lahat ay tumayo.